23 mayors, inaasahan nung papangalanan ho ni President Digong in just a couple of days from now, within the week, I suppose. Eto ho, mga 23 na mayor na to. In fact, may nauna no, na 5 generals. Marami hong kumokontra sa pagdahilan na parang hindi raw tama. You may be right, but you may be wrong. You know the reason why? As long as hindi ho pumapalag yung taong bayan sa nakikita ho nila, because it's quite different. Iba ho eh. Iba ho to doon sa sinasabing dating gawin ng mga yellow bleeding hearts na laging pag nagsalita, idalhin mo sa korte. Wag ka magsasalita ng ganyan. Wag yung ganito, ganyan. Ito ho mga bossing. Galit na ho yung taong bayan. Nabubwisit ho yung taong bayan. Ngayon, sa taong bayan, bago ho sa kanila, nakikita ho nila na kung saan, eto ho yung dating mayor, presidente na ho, pangalan ho is President Rodrigo Duterte, starting naming names. Ngayon, nagsasabi na ho siya, kumbaga, meron na ho siyang teaser, may trailer na ho, ang dating kung sa sine. 23 mayors will be named involved in drugs and linked in drugs. So, eto mga bossing, kung titingnan ho natin, sabi ho ng League of Municipalities of the Philippines, ito hong kanilang national president sa latest, si Mayor Leonardo Sandy Javier. Sabi niya ho, sa bawat organisasyon at sa bawat pamilya, meron talagang maitim na tupa. Come on, give me a break. You know, it's true. But you don't understand this. Mayor Leonardo Sandy Javier Jr. Makinig ka, Leonardo Sandy Javier Jr. Sana nakikinig ho sa atin. O di ka, naka-upload ho sa YouTube. And I want this straight to your ears so that you can ingest and digest what I'm saying so that you're gonna wake up. And the next time you talk, you better start to think before talking. Alam niyo ho, kasi ganito ho sinabi niya, kung titingnan mo lang naman liit na porsyento lang yan, 24 lang yan, 23 lang yan, sa dami-dami ng mayors dito sa Pilipinas. Tama ka! But let me tell you this, Mayor Javier, Municipal Mayor Javier, makinig ka. This is not about statistics. You don't consider the statistics just a number. This has a complete relevance and significance whether we're now in a narco state. Kung tayo nasa narco state na tayo. But the way it looks like, mga bossing, sa tingin nyo ho dito, sa tingin nyo ho ni Bitag, analyze this. Evaluate what I'm saying. 23 mayors, just shy of 1 mayor more, and then it's going to be 2 dozen of mayors, 2 dozens na mayors. Nasasabihin na ho natin, kumbaga, enough to turn Philippines into narco state. Alam niyo ho ba kung bakit? Ang bawat mayor ho, meron silang baluarte, munisipyo man yan. O di kaya sasabihin natin syudad. Ang bawat munisipyo ay syudad sa ilalim ho ng isang rehiyon. Ilang rehiyon ba sa Pilipinas? 12 regions. So if one mayor is linked to a drug syndicate, and you have about 23 mayors linked to drug syndicates, I call that entry points of drugs for transnational drug syndicates. So all I'm saying sa iyo, Mayor Javier, do not downplay by treating this problem statistics lang. Your statistics must be over above the significance and the relevance of the number 23. 23 mayors involved, because 23 is enough to turn the whole country into narco state. You know why? Let me tell you this. Sa 23 na mga mayors na yan, i-identify natin, syudad ba yan? Munisipyo ba yan? Saang rehiyon ba yan? Anong parte ng isla ng Pilipinas? Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, yan, yung ganun sinasabing 23, pwede na makipag-ugnayan. Pwede na silang dumikit doon sa sinasabing transnational drug syndicate. Na yung mga lugar na mga mayor na 23 kung ano bang munisipyo, syudad yan, yun ang sinasabing entry points para sa mga materyales ng droga. So ngayon, siyempre, hindi naman ang nag-parachute yan, hindi naman hinulog sa helicopter, hindi hinulog na nag-parachute yan papunta ron sa isang rehiyon. Siyempre, papasok yan. Saan papasok yan? By land, by sea, and by air.
You get what I'm saying? So, pag sila involved, may link ho dito sa sinasabi natin mga transnational drug syndicate. Therefore, it's opening a Pandora's box, an entry point para ma-distribute yung droga, yung mga sambula doon sa 23 na mga sinasabing lokalidad, kakalat ho sa buong Pilipinas. By milyones din na buhay sisira dyan, kundi ka ba naman putok sa buho kang Sandy Javier Jr. ka? Mamma mia, you say? Sa bawat organisasyon, meron manghanay. Iba yung maitim na tupa, iba yung pasaway, iba yung kurakot, iba yung sangkot ka na sa droga. Hinalal ka, hindi naman ikaw mayor. Hindi hinalal yung mayor para makipag-ugnayan, dumikit doon sa sinasabing transnational drug syndicate. So now it becomes narco-state, narco-politics. A narco-state means hawak na ng droga yung mga nasa gobyerno, tulad ng lokal na pamahalaan, tulad ng kapulisan, tulad ng sinasabi nating hukuman. Natural, hawak mo na rin, pati baka mamaya, merong iba dyan mga congressman. Hawak mo na lahat itong mga hinalal ng taong bayan. Now, when you have people in that order, it becomes by narco-politics na ho. Dahil mga politiko hong involved eh. But when you have, connect na ho sa sinasabi ho natin, politicians, law enforcers, as well as the court, then it becomes narco-state. Do you understand? Mayor Leonardo Sandy Javier Jr. Next time, wag mo sasabihin, it comprise only a small percentage of the ranks. Rank-ranking ko mukha mo eh. In any organization, there are really scalawags. Wow, Ob ka pala eh. Pero, kumambyo, para wag mahalatang trapo, I support Duterte's campaign. Hindi pa sinabi Mayor Duterte, President Duterte, Duterte's campaign. Kumag ka pala eh. Wala ka namang choice eh, kundi magsabi niya kasi baka mamaya lalaslasin yung yagballs mo yan eh. Saka pa. Alam nyo, sabi ho ni Bistik, this is still part and parcel ng kanina pinag-uusapan ho natin. Yung mga Talig Municipal Mayor nagsalita, si Bistik ho, sabi ni Bistik, go ahead, name the narco mayors because no one is above the law. Tama ho yan. I like this guy. I like this mayor of Quezon City saying, go ahead, sige, pangalanan kung sino mga narco mayors na yan. Baka wala naman sinasabing mataas pa kung kanino man, walang mayor, walang gobernador, kahit sino yan. Kapag sila'y gumawa ng kalokohan, sige, pangalanan mo digong. Yan ang mayor. Alam niyo ba bakit? Kasi hindi ho natin pwedeng baliwalain yung 24 o 23 na mga mayors na yan.